Ito pala ang kwento ng buhay ni Dennis Padilla, isa sa pinakamahusay na komedyante at aktor sa Pilipinas. Halika mga kakwento, samahan ninyo ako at alamin natin ang naging kwento ng buhay niya. Ipinanganak bilang Dennis Padilla, o sa totoong buhay ay Dennis Esteban Dominguez Valdivia, noong February 9, 1962, siya ay isang kilalang komedyante, aktor, at politiko sa Pilipinas. Ang kanyang buhay ay hinubog ng malalim na ugat sa industriya ng pelikula, isang kilalang karera sa politika, at isang masalimuot na personal na buhay na madalas na pag-uusapan ng publiko. Maagang buhay at pinagmulan. Ipinanganak si Dennis sa Caloocan City, isa sa 8 anak ng maalamat na komedyanteng si Dencio Padilla at ni Catalina Dominguez. Lumaki siya sa pamilyang malapit sa showbiz, kaya't madalas siyang napupunta sa mga set ng pelikula kung saan nagtatrabaho ang kanyang ama kasama ang mga alamat tulad ni Fernando Poe Jr. Dahil dito, nagkaroon siya ng interes sa pag-arte at unang lumabas sa pelikulang Nardong Cochero noong 1969 bilang batang artista. Pag-angat bilang komedyante. Matapos ang kanyang pagiging child actor, nakilala si Dennis noong huling bahagi ng 1980s at unang bahagi ng 1990s bilang miyembro ng Howie Boys ni Randy Santiago. Mas lalo siyang sumikat sa mga variety show sa telebisyon. Launch date, 1991 hanggang 1993, naging regular host siya at nakilala sa buong bansa. Naging tanyag siya sa mga comedy action films noong dekada 2090 kasama sina Jano Gibbs, Joey De Leon, at Andrew A. Ilan sa kanyang mga kilalang pelikula ay Kalabog and Bosyo, 1994, Astig, 1993, at Ang Tipo Kong Lalaki. Karera sa politika. Kasabay ng kanyang tagumpay sa showbiz, pumasok din si Dennis sa politika sa Caloocan. Konsehal 1998 hanggang 2007, 3 termino siyang nagsilbi. Mga sumunod na kandidatura, tumakbo siya bilang board member sa Laguna noong 2013 at muling sumubok sa Caloocan noong 2022 ngunit hindi nagtagumpay. MTRCB. Noong 2017, itinalaga siya bilang board member ng Movie and Television Review and Classification Board. Personal na buhay at pamilya. May 7 anak si Dennis mula sa 3 babae na madalas nagiging sentro ng usapan. Kay Monina Gatos, 2 anak si Dayan, isang transgender woman na kasal sa US, at si Luis Emmanuel. Kay Marjorie Barreto, nagpakasal sila noong 1997 at nagkaroon ng 3 anak sina Julia Barreto, Claudia, at Leon. Naanal ang kanilang kasal noong 2009. Kay Linda Marie Gorten, isang Filipino-Australian na nakasama niya ng 12 taon at nagkaroon sila ng 2 anak sina Gavin Simeon at Madeline. Naghiwalay sila noong 2020. Kasalukuyang buhay, 2024 hanggang 2026. Hanggang 2026, aktibo pa rin si Dennis sa industriya. Lumabas siya sa seryeng Walang Matigas na Pulis sa Matinik na Misis, 2023 hanggang 2025, at sa pelikulang When Magic Hurts 2024. Gayunpaman, patuloy pa rin ang mga pagsubok sa kanyang personal na buhay. Noong 2024, nagkaroon ng panandaliang pagkakaayos sa kanyang mga anak tulad nina Julia at Leon. Ngunit noong 2025, muling lumala ang tensyon, lalo na matapos umano siyang hindi maisama sa programa ng kasal ng kanyang anak na si Claudia. Ipinahayag ni Dennis ang kanyang matinding sakit at sinabing tila tapos na ang relasyon niya sa kanyang mga anak sa pamilya Barreto. Sa kasalukuyan, mas nais niyang ituon ang kanyang oras sa pagpapalaki ng kanyang mga nakababatang anak kasama si Linda Gorten. Nagustuhan nyo ba ang ating video mga kakwento? Wag mo naman kalimutang i-like ang video natin at i-follow mo na rin ako para updated ka sa mga bagong video natin at i-comment mo na rin dyan sa baba kung saan lugar ka para alam ko kung saan nakarating ang ating video. Salamat!